Denmark mag-hire ng 100 Filipino caregivers taon-taon? Paano kung sabihin ko sa inyo na pwede kang kumita ng mahigit 100,000 kada buwan, legal, government to government, at may chance pang may sama ang pamilya mo sa Europe? At ang mas nakakagulat, hindi mo kailangan maging nurse. Hello mga karikret, Jen here. Kung isa ka sa mga caregivers, TESDA NC2 holder, or nagbabalak magtrabaho abroad, huwag kang aalis dahil may magandang balita para sa iyo. Disclaimer lang po, ang Recruit PH is not affiliated with any agency or organization. All information shared is for educational purposes only and has been verified to the best of our knowledge. Viewers are encouraged to do their own research and verify details before making any decision. Alam ko marami ang naghahanap ng legal at siguradong paraan para makapagtrabaho sa Europe. Ngayon, may mahalagang balita para sa mga Pilipinong caregivers at health workers. Ang government ng Denmark at ang Department of Migrant Workers ng Pilipinas ay may bagong kasunduan na magbibigay ng opportunity para sa mga Filipino caregivers na magtrabaho sa Denmark, na may mataas na sahod, pantay ang benepisyo at malinaw ang proteksyon mula sa parehong gobyerno. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang impormasyon at kasunduan na ito, sino ang pwedeng mag-a-apply, kailan inaasahang magsisimula ang deployment at marami pang iba. Noong December 11, formal nilagdaan ni na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak at Danish Minister of Senior Citizens Mette Kiersgaard ng isang Memorandum of Understanding. Ang MOU na ito ay tungkol sa education, training at recruitment ng Filipino health at care professionals para magtrabaho sa Denmark. Ang government to government ang kasunduan, ibig sabihin, direkta ang koordinasyon ng dalawang bansa at walang private recruiters na pwedeng maningil ng placement fee. Layunin ng kasunduan na ito, masigurong ligtas, legal at ethical ang pagkuha ng mga Filipino workers. Bakit kailangan ng Denmark ang Filipino caregivers? Malaki ang pangangailangan ng Denmark sa caregivers dahil mabilis ang pagtanda ng kanilang populasyon. Sa kasalukuyan, halos nasa 20% ng population ng Denmark ay 67 taong gulang pataas. Sa loob ng susunod ng 10 years, tinatayang kakailanganin nilang humigit kumulang na 24,000 karagdagang care workers, lalo na sa sektor ng elderly care. Ayon sa Danish government, mahalaga sa kanila ang pagkuha ng foreign workers, partikular ng Filipino, upang mapanatili ang kalidad ng kanilang welfare at healthcare system. Ilan ang kukunin at kailan ang deployment? Sa unang yugto ng programa, tatanggap ang Denmark ng 100 Filipino caregivers kada taon. Kung magiging maayos ang implementasyon at magiging positibo ang resulta para sa parehong bansa, may posibilidad na madagdagan ang bilang ng tatanggapin sa mga susunod na taon. Ang inaasahang actual na deployment ng unang batch ng Filipino caregivers ay sa huling bahagi ng 2027 matapos ang complete training at receiving program. Training at receiving program. Bago makapagtrabaho sa Denmark, ang mga mapipiling aplikante dadaan muna sa isang structured receive program. Ang training ay inaasahang magsisimula sa 2026 at binubuo ng pagsasana ng wikang Danish, cultural orientation at adaptation, gabay sa pamumuhay sa Denmark kabilang ang housing, transportation at legal requirements, and special training sa elderly care system ng Denmark. Sino ang pwedeng mag-apply? Mahalagang linawin na hindi limitado sa mga nursing graduates ang program na ito. Ayon sa Department of Migrant Workers, may flexibility sa qualification. Tinatanggap ang mga aplikanteng may TESDA NC2 Caregiver Certification dahil ito ay nasubukan na at naging epektibo sa iba pang government-to-government programs. Ibig sabihin, bukas ang opportunity sa mga may karanasan sa caregiving, lalo na sa elderly care kahit hindi sila nagtapos ng nursing. Sahod at benepisyo. Ang Filipino caregivers na matatanggap sa programa ay sasahod ng pareho sa kanilang Danish counterparts. Ang kasalukuyang average salary ay nasa humigit kumulang na $6,000 kada buwan, katumbas ng halos 354,000 pesos depende sa palitan. Kasama sa benepisyo ang pantay na working hours, proteksyon ng labor unions, buong benepisyo ayon sa batas ng Denmark. Walang diskriminasyon sa sahod at kondisyon sa trabaho. Family unification.
Kapag nagsimula ng full employment ng isang caregiver, siya ay mapapabilang sa tinatawag na positive list ng DNMARC. Ito ay nagbibigay daan para makapag-apply ng family reunification, kung saan pwedeng sumunod o isama ang asawa at mga anak sa Denmark. Alinsunod sa kanilang immigration rules. Requirements. Ito naman yung mga karaniwang requirements na inahanda. Of course, Filipino citizen, caregiver, or health-related background, test the NC2 caregiver certificate. Nursing graduate is not required, but if you are a nurse grad, it's an advantage for you with caregiving experience. Elderly care experience is an advantage willing to undergo mandatory training, including Danish language training, cultural orientation, and also Denmark's elderly care system training physically and mentally fit to work abroad. And no record of illegal recruitment cases. Willing to follow government-to-government G2G process. And higit sa lahat, no placement fee. Paano ba mag-apply sa government-to-government process? Ayon sa kanilang post, para sa mga aplikante na nais mag-apply sa ilalim ng G2G program ng Department of Migrant Worker, narito ang tamang proseso. Regular na bisitahin ang official website ng DMW, dmw.gov.ph. Dito lamang ina-announce ang mga manpower requests at job vacancies sa ilalim ng G2G program. I-follow ang official Facebook page ng DMW PEGPB, DMW Pre-Employment and Government Placement Bureau in Action para sa updated at verified announcement. Tandaan lang daw guys na ang PEGPB lamang daw ang motorisado. Ang Pre-Employment and Government Placement Bureau or PEGPB lamang ang may kapangyarihan makipag-ugnayan sa foreign employers sa G2G program. Online application lang ang tanging paraan sa pag-apply. Mag-login lamang sa online service at dmw.gov.ph. Makakapag-apply only kapag may official job posting na sa dmw.gov.ph. Paalala, laban sa illegal recruiters, binigyang diin din ng DMW na may mahigpit na safeguards upang maprotektahan ang mga aplikante. Lahat ng recruiters, employers, at workers ay kailangan dumaan sa accreditation ng DMW. Ito ay para maiwasan ng illegal recruitment, sobrang singil, at human trafficking. Pinapayuhan din na ang publiko na huwag maniwala sa sinumang nag-aalok ng siguradong slot kapalit ng bayad. Ang programang ito ay isang malaking opportunity para sa mga Pilipinong caregivers na nais magtrabaho sa Europe sa legal at ligtas na paraan habang hinihintay ang official na detalye tungkol sa application process at requirements. Mahalagang manatiling updated lamang sa mga anunsyo mula sa Department of Migrant Workers. Don't forget to follow our page and YouTube channel para sa sunod pang update and clear explanation at mga informational contents para maiwas sa scam.